Hello po mga boss, kumusta po kayo lahat? Ngayon po mga boss, ang gagawin namin ay mag-install kami ng electric water pump. Dahil patutubigan namin mga boss itong bukid dito, para dito mga boss sa bukid na to. Ito mga boss, panoorin nyo kung paano ang pag-wiring ng electric motor pump. So ngayon nga mga bossing, kukunin ko muna itong breaker dito sa service wire. Yan, ito mga boss yung service wire. Yan. So yan yung mamaya itap natin sa labas pag nayari ko ito wiring sa loob. Unahin ko na ito mga boss pag dugtong muna itong breaker dito sa service wire. So wala pa mga boss power yan kasi hindi pa yan nakatap doon sa labas. Ito mga boss yung yung electric water pump na gagamitin namin dito sa pampatubig. Pero hindi to sa akin mga boss baka naman pagkamalan nyo sa akin to, hindi po to sa akin mga boss. Dito sa kapitbahay ko. So natawag na tayo na mag wiring. Ito mga boss yung service wire. Ito yung mamaya itatap ko doon sa labas. Kaya kaya tayo mag-wiring sa loob. Yun mga boss ang yung kulay puti na wire na nakakabit sa breaker. Ano yan, gauge 14. Tapos yung circuit breaker na nilagay ko dyan 15 ampere. Yan mga boss ang ang ginamit ko na circuit breaker 15 ampere at saka yung wire na PDX wire 14 gauge. Doon sa mga boss natin na makapanood dito, baka mga boss gayahin nyo kung wala po kayo sapat na kaalaman sa kuryente, huwag yung mga boss lang kayo na gayahin kasi baka magkamali po kayo malaking problema. Masira itong yung motor pump pag nagkamali kayo ng pagkabit ng mga koneksyon. Kaya doon sa mga boss natin na mga viewers na wala talagang alam sa kuryente kung hindi nyo talaga alam, huwag nyo na mga boss gayahin. Kung gusto nyo pa-install lang ganitong water pump, tumawag po kayo ng mga professional na electrician para sigurado hindi magka problema. So yan mga boss yung una kong kinakabit yung sa kulay itim na wire sa service wire. Yan mga boss yung hot wire or active wire. At ito namang kasama niyang yung bare copper wire. Yan yung sa neutral. Kulay puti naman siya dito sa PDX wire. Sobrang init din sa akin mga bossing. Ilang buwan na hindi umulan, halos 8 buwan na. So hindi makapagsaka mga tao kaya kailangan talaga maglagay ng mag-install ng water pump. Dito kasi mga boss, ayon dito sa mga tao sa paligid namin na gumagamit ng electric water pump, mas malaki ang maititipid kaysa gumamit ka ng mga diesel na makina na panglagay sa water pump. Kasi napakamahal ng diesel. So malaki na natitipid talaga. Kaya halos karamihan dito sa area ko mga bossing ang ginagamit nila puro ganito, electric water pump na. Meron pa rin naman gumagamit ng yung mga makinang diesel na sa water pump. Yung sa mga lugar na medyo malalayo masyado sa sa linya ng kuryente. Pero halos lahat ng palaya dito na sa tabing kalsada at may malapit na source ng kuryente nagpa-install na ng ganito mga electric water pump kasi malaki na talagang katipiran sa kuryente kaysa sa diesel. Number 3 mga boss, itong water pump namin na kinabit dito. Pero maraming size ito mga boss. Meron pa ito itong electric water pump. Meron pa itong number 4.
Kaya lang malaki na masyado yun. Ay yung kasing tubo namin na nakabaon dito, ano lang ito, detres na tubo na nakabaon. Kaya yung biniling makina, yung detres din, yung water pump na binili para match talaga. Maraming size ito mga boss. Meron pa itong ano, Didos water pump. Magkakaiba sila mga boss ang presyo. Pagka maliit eh mababa ang presyo. Habang lumalaki naman yung makina, pataas na pataas din yung presyo niya. So yan mga boss ang makina namin na gagamitin, no? So ngayon ikakabit ko naman ito mga boss ang ano, yung wire mula sa breaker ulit papunta na sa makina yan. At titingnan natin mamaya pagkatapos mag-wiring, paandarin natin kung talagang hihigop siya ng tubig dito sa ano, tubo. Doon sa mga boss natin na magtatanong ako magkano presyo ng ano, water pump na ito. Mga boss, ito lang ang makina, mga wire, tapos itong breaker. Ang halaga lahat nito mga boss, ano ito? Kulang-kulang ito sa 16,000. Kasi yung makina pa lang eh, ang halaga yan 14,500 na dito sa amin, sa area ko. Ewan ko lang sa mga boss sa ibang lugar dyan sa inyo kung magkano ito, baka mas mababa dyan o maaring mas mahal pa dyan. 14,500 itong electric water pump na to. So umabot ito sa lahat ng ano, ng halos kulang-kulang 16,000, pati itong mga wire, circuit breaker. So ayan mga boss, tatakpan ko na at tapos na yan. So pagkatakip dito naman sa makina mag-wiring. Dito mga boss sa makina, ayun, kung makikita nyo, mayroon siyang tatlong wire, green with yellow stripe, tapos blue at brown. Yan, yung green with yellow stripe ginagamit yan sa ground. At yun namang blue na wire, yan yung active or hot wire. At yun namang brown, neutral. So dalawang wire lang mga boss ang gagamitin ko dyan, yung blue at saka yung brown. Yung green with yellow stripe, bakante lang yan mga boss, hindi ko lalagyan ng connection yan. At yan, gagamitin lang yan kung sakali magkaroon ng ground itong makina. So lalagyan natin ng wire yan at saka itatali rin dyan sa katawan mismo ng makina, body ground, para hindi maging grounded. Pero ngayon hanggat hindi siya grounded eh dyan lang naka-standby lang siya. So ang kakapitan lang dyan mga boss, itong kulay blue at saka brown. Yan yung blue, yan yung hot wire or active. Tapos yun namang brown, neutral. So dito naman sa wire na kinakabit natin, black and white yung color, dahil yung standard ng neutral ay kulay puti. So yan ang kakabit natin ito mga boss. Sa mga baguhan na mga boss natin na makapanood dito, baka bumili ng ganitong electric water pump at bigla lang gayahin mga boss, kung hindi talaga nyo alam yung tungkol sa kuryente, huwag nyo nang subukan kasi masisira ang makina. Pag nagkamali ka ng kabit sa tatlong wire na yun mga boss masunog itong motor, sayang naman. Kasi pag nakabitan mo talaga ng wire yung kulay yellow na yan at na-connect mo dun sa power, ay uusok yan mga boss sa makina, masunog. Kasi ground lang talaga siya. Kaya hindi siya pwedeng malagyan ng koneksyon, delikado. Tumawag ng na professional electrician kung talagang gusto nyo magpa-install lang ganito. Tumawag ng electrician talaga, kaya mag-wiring para sigurado na hindi magka-problema. Kasi kuryente ito, malakas tong kuryente, delikado yan. Pag nagkamali ka dyan at lumiyab yung mga kuryente yan, makakasunog.
pipirmis yung mga linya ng kuryente, pati yung bahay posibleng magliyab kung saan nakatap itong linya nito. Yan, dalawa lang mga boss ang nilagyan ng connection dyan ha. Isang active wire at saka isang neutral. So yung ground, walang ano, hindi gagana yan, nakabakante na yan mga boss. Saka lang yan siya kailanganin pagka nagkaroon ng ground itong makina. Halimbawa pag nahawakan mo siya na umandar, pag-ground ka yun, saka lang lalagyan niya ng connection ng wire at i-connect rin niya sa katawan niya para mawala yung ano, para hindi siya mawala yung pagka-grounded niya. Number 3 mga boss, yung ano na yan, water pump. Itong nakabit na number 3 ito. Yung kulay puti wire mga boss, ulitin ko ha, 14 gauge na PDX wire. Tapos yung circuit breaker 15 ampere. Ayan mga bossing. So ngayon mga boss, nandito na ako sa labas kasi itatap ko na itong service wire galing doon sa water pump. Ikukunin ko na siya rito sa ano, sa source ng kuryente. Yan yung linya galing na mismo sa poste ng kuryente yan, papunta rin sa bahay na ito. So dito ko na siya itap para magkaroon ng kuryente ito sa makina para umandar yon. So mamaya pag natapos ito pag-tap mga boss, edi may power na doon sa makina, so andar na yon. Service wire na mga boss yan ha, galing na mismo sa poste ng kuryente yan. Kaya pagkakabit yan maingat, hindi po pwedeng mabara-bara kayo ng ano dyan ng kabit kung sakali man igayahin nyo. Malakas ang kiliti niyan pag nakuryente kayo dyan sa ano na yan, service wire. Dahil galing mismo yan sa poste. So ngayon mga boss, bababa na ako dito at susubukan natin mga boss kung tama ba yung pagkakabit ko, kung hindi siya uusok. Ito mga boss ha, susubukan ko. I-switch natin yung ano, yung breaker kung tama ba talaga. So ngayon mga boss, na-tap na natin sa taas. I-try natin kung andar ito makina. Ayan. So working mga boss. Tama ating installation.